Sa harap ng patuloy na pagpapalago pa sa ekonomiya ng bansa, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang mga reforma para maprotektahan ang pondo ng bayan. Ito'y para matiyak na tunay na mailalaan sa mga proyektong pangkaunlaran ang pera ng bayan. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, nananatiling masigla ang ekonomiya ng bansa ayon sa economic managers ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasabay nito, inatasan sila ng presidente na paigtingin ang pagtugon sa maanumalyang flood control projects, epekto ng climate change at iba pang problema na nakakaapekto sa bansa. Narito ang pahayag ng Malacanang. Ipinag-utos naman ng Pangulo na bigyan tugon ang flood control issue, epekto ng climate change at ilang external forces na sumusubok sa ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na kailangan magkaroon ng reforma sa paggamit ng pondo ng bayan upang hindi na maulit ang nangyari noong mga nakaraang mga maanumalyang flood control projects. Inihayag din ng Pangulo sa ikapitong Economic and Development Council meeting na gumawa ng mga hakbang sa climate change o nagbabagong panahon tulad na lamang ng maayos na forecasting, paggamit ng modernong teknolohiya at mabilis na pagresponde sa mga epekto nito. Pinalalakas din ng Presidente ang ugnayan sa iba pang bansa, lalo na sa ASEAN. Binigyan din ng Pangulo na dapat pang palakasin ng pamahalaan ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, lalo na sa ASEAN upang patatagin ang usaping pang-ekonomiya. Giniit ng economic managers na nanatiling maganda ang takbo ng ekonomiya dahil sa mga programang ipinatutupad ng administrasyon. Pagbibida ng Malacanang mula 10.3% bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong 2020, bumaba na ito sa 4.7% nakaraang taon. Nabawasan din ang underemployment rate. Ibig sabihin, maraming mga manggagawa ang may trabaho ngunit hindi angkop sa kanilang galing o sapat sa kanilang pangangailangan. Nitong nakaraang taon, malaki ang ibinaba nito at umabot sa 13.6%. Senyales na mas maraming tao ang nakahanap ng mas angkop at mas sapat na trabaho. Umatras naman ang higit 2 milyon ang bilang ng mga mahihirap nito lamang 2023 kumpara noong 2021. Tiniyak ng Malacanang na nananatiling determinado ang administrasyon ni Pangulong Marcos na lumikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at pababain ang antas ng kahirapan hanggang maging single-digit na lamang ito sa taong 2028. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Mula rito sa Malacanang, balik dyan sa studio. Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.